So kabayan, etong specimen na ito po ha. Tingnan nyo. Ito yung nilalabas ng kalalakihan cubs. Pero huwag kayo masyado magdepende dito kung gaano kadami yung nilalabas nyo ha. Ang normal hanggang 1.5 cubs. Okay? Pero pang ganito sobrang liit hindi ba as compared dito. Pero tingnan mo naman yung kulay niyan dito. Unahin muna natin dito sa madami. So ang point ko dito cubs, hindi po nakukuha kung gaano kadami nilalabas mo ha. Bagkus kung ano yung nandyan sa loob ng nilalabas mo. Oo, ito good example ito cubs. Ito dito sa may marami. So ito kabayan yung laman nung ito marami. So, ito cubs yung marami. Tingnan nyo ang nilalabas, Anong napapansin nyo? Hindi namin ma-appreciate, sir. Sige, zoom natin. So, anong napapansin nyo? Asan? Asan yung mga gumagalaw? May laman kaso lang non-motile cubs, ha? Yan may laman siya. May nana. Kaso lang walang gumagalaw cubs. Ayan may laman siya diba? Yan yung laman niya Kaso hindi na nagalaw. May gumagalaw pa pala. Ayan. So, non-motile at saka ganito, sluggish. So, may tendency cubs na medyo malabo ka makabuo pag ganito. Kailangan ayusin to. So, punta naman tayo dun sa maliit. So, ngayon cubs, tapos na to. Okay? Kay 42 years old, yung madami. Dito naman tayo. 0.6 nga lang cubs hindi pa naka 1 ml. Kaya tingnan nyo yung mga nilalabas nyo cubs. Huwag ka masyadong matuwa kahit na sobrang dami yan. Ang tanong, yung nandyan sa loob niya ba okay? Di ba? Eto siya cubs. So, eto cubs yung laman nung maliit ang quantity. Ayan So, hindi mo na-appreciate. Zoom natin. Ayan Diba? Marami-rami ang gumagalaw. Kaya wag po tayo magdepende kung gaano kadami ang nilalabas natin sa totoo lang. Yan progressive ang kanyang paglangoy yung mga tadpole na yan. Kaya ko lang ipinapakita sa inyo to cubs para at least kahit papano marami kasing nakadepende sa volume ng nilalabas nila feeling nila sa dami ng nilalabas nila. Ang importante po kasi yung nasa loob ng nilalabas nyo. A good example itong dalawang specimen na ito. Okay? Ayan Diba?